sa Sinai. Sining sa Diyos kudali ang bukid kay once nga maglapaw sa boundary patyon, bata, tigulan, sapat, patyon, si Moses lang ang makapalapit sa presensya sa Diyos. Dito sa bukid sa Sinai, nagpuasa siya 40 days and 40 nights. Absolute fast. Walang tubig, walang makaon. Hinasilsilya ang 10 Commandments. 2 tablets of stone. Hinasilsilya, hinasulangya ang pulong kasuko. Within 40 days and 40 nights, absolute fast. Until one day natapos, gintiman ni Moses ang Diyos. Sila niya, Ginoo, pakita ako sa imong dagway. Show me your glory. Hindi kontento si Moses na ang Red Sea nagaka-split. Di siya kontento nga kalayo nagapanaog halin sa langit. Di siya kontento nga ang tupa nagalinog, nagalikik. Di siya kontento nga makita yung mga manog ng mga dalitan. Di ba siya kontento nga ang bato hampalan niya gagawa ang tubig. Di ba siya kontento nga nakita yung sungkod ni Aaron nagpangalingsing kag nagpanguna. Inatanang part sa glory sa Diyos. Pero ang ginadiman ni Moses, aktwal na itsura sa Diyos. Kaya para sa iya, siya lang ang naka-enter in sa presensya sa Diyos. Sila nga, Ginoo, ko nakapamuot ko sa imo. Palantawa ako sa imong itsura. Hindi pwede balibadan siya sa Diyos. Naka-fast siya 40 days and 40 nights, absolute fast. Sila nga, kung nakapamuot ko sa imo, Diyos, show me your glory right now. Pero sinig sa Diyos, wala sing tao, Moses, na makakita sa akon na mabuhi. Ang panulog yapon sa Diyos, abog siya. Ang panulog yapon sa Diyos, sa iya tuta, wala sang mortal. Nga makasalang sa paglantaw, sa itsura sa Diyos aktwal. Anong mensahe? It doesn't mean to say si Moses naka-fast 40 days and 40 nights absolute. I-demand niya ang Diyos. Ang masunod hindi siya, kundi ang Diyos. Kami nga nakapasturan, hindi kami nakademand sa among gusto kung ano nga mong i-preach. Hindi pwede nga kami nga nakapasturan, hallelujah, ang nabuot kami sa among kaugalingon. Bisan pa nakahimo si Moses sa mga dalako ng mga butang, ang mag-decide, ang mag-desisyon, hallelujah, Diyos yapon sa iya kabuhi. Hallelujah. Kaya ang ginpangayog ni Moses, makapatay sa iya. Pero sinig sa Diyos, hindi ka makakita sa akong dagway, pero makita mo ang akong likod. Nakita ni Moses ang likod sa Diyos. Bunsi ka nun, may Diyos din mga kautukan na ginatayaw na subok. Hindi sa natong nakita because God is a spirit. We can worship Him, must worship Him in spirit and in truth. We cannot see Him, we cannot
masunod, hindi ikaw. Kundi ang pastor niya po nakauturan. Hallelujah, for the same thing kay Moses. Ipakayo niya ang tagway sa Diyos kapakita aktwal. Ang ipakita sa Diyos siya likod sa decision making. Ang masunod, hindi ang membro, kundi ang pastor. Nagibutang sa Diyos. Sige, painitong ang worship. Painitong ang worship. Painitong ang worship. Palakpak para sa Diyos. Palakpak para sa Diyos. Give me more strength, Lord. Give me more strength, Lord God. Siya matapay. Lord God Jesus, nagpapasalamat kami Ginoo sa itak na sa kapulanon. Lord God Jesus, nagalaom kami Ginoo. Hallelujah, kang nakahulat kami o Diyos. Hallelujah, sa langit nun nga pagbuo sa panalangin ining takna karon sa kapulanon. Kining selebrasyon o Diyos, ako inaampo kanimo Ginoo. Na dili kani mahuman nga walay kapuslanon o Diyos. Kung kini nagatala sa taksa ka nagikuson. Sa ring takna sa kapulanon o Diyos. Nagabdala sa amon magabuyog sa amon. Hallelujah! Sa isa ka magpaas ka mag-appreciate. Sa isa ka magtaas ka magdayaw. Sa isa ka magtaas ka magsimba ka pagalagad sa imo Lord. Anuin Lord God Jesus, Pastor Ronnie Janelo, Lord God Jesus, ikaw Ginoo mga buko sa imong lintong ito nagahom sa iya. Magahatag sa double portion ng adventing o Diyos. Gamitan niyang maamba Ginoo. Magag-istorya ka sa amon. Pati sa iya. In Jesus' name. Thank you Lord God. God bless you. You may be seated now. Hallelujah. Sahon ang atong scripture sining adlaw. Hallelujah. May isa ka manalagna kasi Isaiah nagkadto kay King Ezekiel ka naghambal. Set your house in order. Because you will die and not live. The time si King Ezekiel nagbalatian. Sining oras, sining adlaw. Before kita kuwaon sa Dios, irigi sa Dios ang aton relasyon sa iya. Ginpadalaan sa Dios minsay si King Ezekiel. Bangod the time si King Ezekiel nagbalatian. Kag sining sa Biblia niya balatian gitubuan siya sa hubak. For me, nahulog sa kanseros. Siguro stage 4 na. Wala na paglaom. Makauturan nga si King Ezekiel, mabuhi pa. Kaginpadalaan siya sa absolute kaminsay sa Diyos. Nga nagasining. Hikutara na. Tatlunga na. Iplastar na. Ang imubukos panimalay. Kaysa siningan law, mapatay ka. Kag hindi ka na mabuhi. Sa may mga maintenance, sa may mga may ginagala na sa lawas, may mga palatian na nagadapo sa atong lawas, hindi na dapat maglahog kita. Sa Cebuano pa magtiaw-tiaw, taglumonta ang atong pag-alagad sa Diyos. Iplastar tamayo ang atong relasyon sa Ginoo. Kaya ang Diyos wala nagalahog sa iyang mga pulong. God appointed unto man once to die. We die once, after that, judgment.
Kristo. Kaya ang pinaka-importante sa tanan para siya makatawhan ang kamatayon. I-flash na po ang galing sa screen ka dali lang. Revelation chapter 14 verse 13. Revelation 14:13. And I heard a voice from heaven. from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, from now on. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Bulan ang mga napatay sa Diyos. Sa sininga tiniyon, nagahambal ang Espiritu that they may rest, kay sila makapahuway from their labor sa lin, sa ilang mga pagsakripisyo, sa ilang mga pag-antos, sa ilang mga kahago, kang ang ilang mga buhat nagasunod sa ila. Butsing ganun, ang gina-emphasize sina nga verse, ang kamatayon sa makatawhan sa Diyos, mga kautunan. Ano ang mas importante? Ang pagkatao o kung nakamatayon? Siling sa book of Psalms 116 verse 15, precious in the sight of God is the death of His righteous. Paul said, for to me to live is Christ, and to die is gain. Wala sa nagsiling ang pagkabuhi, amo si Kristo. Ang pagkatao, among pagdaog. Siling ang kamatayon, among pagdaog. Siguraduhon ta nga before ta mapatay, ara kita sa kamot sa Diyos. Kay madamo ang mga tao na nagkalapatay, wala sila sa kamot sa Diyos. Mas importante ang kamatayon, hindi ang pagkatao. Hallelujah. This is what the reason dina-emphasize sa mga apostoles ang kamatayon ni Kristo. Kaya kamatayon ni Kristo nagdala
pa ni Manay. Salamat ka before galing kita mapatay. Basta kampiyon ng atong relasyon sa Diyos. Siguradoon sa Diyos kadalon niya ka sa langit. Ang manalag na gadala encouragement kay King Isabel. Kami nga mga pastor, gadala kami encouragement sa inyo sa Word of God. Pero may mga panahon na kami naman maglalatihan. Si King Ezekiel ay palatihan, gina-encourage sa Word of God. Pero how about kung ang tao sa Diyos magmalatihan? The time Elijah was falling sick of his disease whereof he died, there was a man. His name was Joash, the king of Israel. He came to him. He came down to him and with his face and said, Father, the king of Syria is coming for me and fight against me. What must I do? Grabe. Ang hari, ginatakaan sa minsay sa manalagna. Pero kung ang manalagna naman sa Diyos mapalatihan, ginatakaan sa problema. Lapit na lang mapatay si Prophet Elijah. Pero hindi makuntat ang problema na ginapasan niya. Pero minsan pa nagpalatihan siya. Naging palatihan siya, naglasakwaon sa Diyos. Iya ginakiter niya mo na ginahunganon. Sang tao sa Diyos, sang hari sa Israel. Sometimes kami ng mga pastor, may mga ginadala na kami. Pero kung makapatid kami sa inyong problema, hindi kami maimos na hindi namun maksyonan. Trabaho niya po namun, ang trabaho ito yan sa Diyos sabon for the sake sa inyo. Praise God. Okay. Siling isang tao sa Diyos. Kuha pa na sa iyong soldado. Bingata. Pagbingat. Siling isang tao sa Diyos. Pertahan ina. Oportunidad ina. Pertahan sa pagtaon. At sa panahon ipanak mo ang panak. Buna ang buta. Gintuman ni Joash. Binbingat niya ang panak. Pagpanak. Kagingkuha niya ang panak. Kagingpuno niya ang buta sa makadlo. Nakita sa tao sa Diyos. Nagmalatian mo na ha, tao sa Diyos. Kinpalapitan siya. Nga ginpuno mo 3 kabisis. Nangakik ang tao sa Diyos. Ginrepiyok ang hari. Ginakikan ang hari. Nga ginpuno mo 3 kabisis. Hindi ba na nagambal ko sa imo? Pirtahanin na sa pagkaon. Kung magbukas ang Diyos sa oportunidad sa pagkaon. Redeeming the time because the days are ever. Kung may panahon ka para magkanto sa simbahan, kanto ka sa simbahan. May panahon ka para mag-sulwiling. Mag-sulwin ka kalag.
talento ka sa pag-Bible study, may talento ka sa pag-wali, grab the opportunity for your life, for the victory. Redeem in the time, because the days are evil. Remember the Creator in the days of the youth. Ang gihampalan ang mga pamatanon, kaya ang mga pamatanon nagakalipat ini sila bangod sa ilang usog. Pero ang mga tigulang, hallelujah, lapit na magtunod ang adlaw sa ilang kabuhi. Hindi na sila maglaog-laog sa pag-alagad sa Diyos. Always na nila ma-remember ang Diyos. Kinabalaan, remember the Creator in the days of the youth. Young people is the backbone of the church. Tulan ka backbone sa likod. Mark chapter 5. Diri na ko. And they came over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes or Gadara. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs of a man with an unclean spirit. Note this statement, unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Verse 5. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Verse 2, balik. And when he was come out of the ship, si Jesus Christ na, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Verse 6. But when he saw ining tao nga devil possessed, na demon possessed, but when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Fokusan tani ang worship. Verse 2. Pagwa ni Jesus Christ sa sakayan, ginsugata siya sa isa ka tao nga may higko na espiritu, may malakot na espiritu. Sa tutuod lang ang puntarya ni Jesus Christ inang tao nga madman, ang tao nga may legion. Nanaog si Jesus Christ sa sakayan para ini nga tao himuon niya nga missionary. Una pes, may unclean spirit sa. Ang ako nunahuna sa una, hindi ko makupod sa mga pastor, hindi ko makupod sa mga tao nga may unclean spirit. Hindi ko makupod sa ila. Pero ang first two nagpamulong, si Jesus Christ siya mismo nagpalapit sa tao sila nga lugar sa Gadara nga may unclean spirit. Kung pastor ka,
Verse 5. Di basta-basta ni Pastor Concepcion. Di basta-basta Bishop Menias, Bishop Concepcion, Pastor Solito, Pastor Bitel, Pastor Torres, Pastor James, Pastor Romnick, Pastor Raul, Amen, Pastor James, Lord Marvin. hello! And always, grabe, night and day, adlaw, gabi, every day, non-stop, without stopping. He was in the mountains, mga bukid, kinalakap niya. Useless mo yung masagawa ni sa Word of God. Mga bukid, piyali ka bukid sa makulog. Lakton niya na. Every day. Hindi basta-basta. Brother. Sa mga patio, pila ang patio dere, cemetery. Tanan na sementeryo kantuan niya. Wala siya kinakapoy. Nagahibig. Nagasingitan. Crying. Ang pag-ibiya, day and night. Always. Kapoy-kapoy ba yan na? Yes, yes. 1 hour gawa na eh. Kapoy, hindi pa kuligan sa Holy Ghost. Yeah, day and night. Mga bukid, no? Kita di pasalakyan matagami. Sometimes kapuyan mo tapagagto sa simbahan. No? May active spirit na si Legion na. Wala ginakapoy si Legion. May Legion. Wala ginakapoy. Ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost. Ang Diyos natin hindi magpaperde ng autoran. Ang Holy Ghost. Praying always. Praying night and day. And cutting us. Himself, ang iyang kaugalingon, with stones na mga bato. Day and night. Kung si ganun puno na sa scars ang lawas. Kada adlaw! Kada gabi! Wala pa huwal! Nakita sa mama, nakita sa papa, nakita sa utod, nakita sa pamilya, nakita sa mga neighbors. Buligan nila, gapuso nila sa kadina, gapuso sa higot, gapuso na motoran. Hallelujah, ikalit ang kahoy. Pero sa isang Bible, hindi nila maanta, bukas. Kaya hindi ako ng solusyon Oh God, yes, come on. na mabalik sa normal. Kung drug addicted ka, drunkard ka, chain smoker ka, kung ano-ano pa ang mga bisyo na nasa tabi mo, hindi mo kaya. Hindi ka kasalanan. Napaundan sila.
po siya eh. Pero nakita niya si Jesus. Meaning previously, he knew it, who Jesus is. Siguro tungkol sa problema, nasuglan niya sa legion. Siguro, frustrated siya, desperated siya, nasuglan siya sa legion. Tumuluon siya, nakasapon. Kilala niya si Jesus eh. Walang sa nagsimba kay Pedro, walang sa nagsimba kay Tomas, dito sa kay Jesus. Teka, ano siya na si Jesus? Ang sapat sa tanan niya na Panginoon. Run for Jesus! Run unto Jesus! Amen! Okay. Ako ni shortcut. Sang nabulsit na sa kay Jesus, ginisit aside na siya na yun, Pastor James. May negotiation na si Gideon kag si Jesus. See? Kung ma-meet mo ang presence ni Lord, if you feel the Holy Ghost, ang nag-negotiate tungod sa imo, si Gideon, si Satanas, kag ang Diyos na. Ipahigad ka na ni Jesus. Siling ni Legion nagkariga sa paghukom mainit ang panahon. Bangod siling ni Jesus, buwang ka siling na tao. Malaot na espiritu, ang clean spirit. Come out from this man. Okay? Siling ni Jesus, sino ngalan mo? My name is Legion, for we are many. Basta si Jesus ara na sa kabuhi niya, aras tupan ha. And Jesus kaya ginapugaya ka ginapugatan. Papahuwayan mo mo, hindi putigon si Jesus umapag. Walang saga tinikal sa iyong pulong. Pamangunan ni Jesus, basta magpalapit ka lang. Isinito ka lang magpalapit sa iyo. Isinito ka lang magpatong siya pulong. Magpatong siya ngalan sa bautismo sa tubig. Magdawat sa Espiritu. Okay, may negosasyon na. Pastor Gagag, pahigad na. Missionary, muna plano ko sa iyo. Okay. Suling na yun ni Legion. Pasok na kami sa mga baboy. Ay kapalo si Legion, basta alat na si Jesus sa kabuhay mo, na pwede magpabilin siya sa imo. Pagpunta ang panahon mo na palasukan, palapanahon, mauntat, tanan ng mga unclean spirit, mga bisyo na wala pulos, mauntat na sa kabuhay mo. Laing sang demonyo, laing sang legion, pasok na kami sa mga baboy. Okay? Mayo lang si Legion, ginamatamat niya ang ini na tao. Wala yung rikta patay, Pastor James. Kang ginihingagaw ni Jesus. Ang trabaho sa demonyo, pangawat, panglaglag, pangpatay. Pinagsanak siya, ginamatamat siya. Gintorture niya. Ginpaantos siya lang. Pero ang punta niya sa demonyo, patiyon niya sa dibdib. Pero nahinagaw ni Jesus. Nanganak pastor na subong, nahinagaw ka ni Jesus. Nanganak evangelist na subong, kiningagaw ka ni Jesus. Nanganak mga singers ka, kiningagaw ka ni Jesus.
ang iyang vision. Not James ang iyang target. Balo mo? Kung target ka sa demonyo, kung ara na si Kristo sa kabuhi mo, Not James ang iyang destination. Gusto ka na hindi na mag-target sa tanas sa aton? Ikabuhi si Jesus. You need to feel with the Holy Ghost always. Nag-atras ang demonyo sa iyo. Nag-atras si Legion sa aton. Ang iyang destiny is to kill, is to destroy. Ang iyang vision. Pero sila niya pasulula kami kapag ilukoy kami, Jesus. See? Sa mga baboy. Sabi na, ang papyo na nila, ang mga baboy. Hindi na ang tao, basta perception. Para na si Jesus eh. May Kristo na iyang abuhi eh. Ang iyang makaukuran defender, ang iyang protector, ang iyang abogado, si Jesus Christ eh. Okay. Siling ni Jesus, sige! Sulod sa mga baboy! Hindi naguso ang mga baboy. Kisudla nila. Kag naglumpat sa pilas, nagkalalumos, kag napatay. Pamangkot. Kung makasulod na lang galing si Legion galing sa mga baboy, kaway sila nag-direct sulod sa mga baboy. Kaya ilang target sa demonyo, ikaw. Hindi ang baboy mo, hindi ang kwarta mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang manggag mo, kalat mo. Amo na nga ginahingagaw kita ni Jesus. Pinapatalaga mo sa kanupanin. Para hindi ka mo magkalalaman. Sige. Okay. Inang mga tao sa Gadara, mga materialistic. Aminin ko na no? Sa verse 15, mapuwa po ng mensahe. Verse 15. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting. May natupong po na sa and cloak may banyo. Buti nga, why sa banyo? Amen? Why sa banyo? And in his right mind, and they were afraid. Sila nahadlok ang nakawitness. Nakita nila ang tao na may legion, may ara na sa may pangunahuna. May right mind na siya. Kag may bayo na. Sabi ninyo, ang Diyos naton, nagpapisti sa aton. Si Adam kag si Eva. 3:21 in the book of Genesis, the Lord God made coats of skins, and the Lord clothed them. Buti pa hindi. Why sa bayo, di ba? Pinasa niya ilawas. Si Jesus Christ kani, may ara sa mapasanubong na daan. May bayo na sa nadalan. Kaya kung magsimba ang ining tao sa iya, bayuan niya. Papapuhon niya, papapahan niya, bistihan niya, palunslibon niya. Kung nagkagaw kita sa Diyos, God is provider, God is sustainer, God is supplier. Abraham said to his son, God will provide a born offering. Kung magsimba ka sa Diyos, ikabuhi kang pagsimba.
pagwapuhon si Matthew 6:32-33, ang mga hintil kahandong sa balay, panagton, pagkaon, kwarta tanan, proceeding ni Jesus Christ sa 33. Una, pagkakita ang dinarian sa langit, magkabuhi mga karong, tanan nga butang ihatag ko sa inyo, tanan nga butang, tanan nga butang, grabe ang Diyos na palangga, basta bayaon mo lang siya, kagalaganon mo siya, iwan mo sa Diyos sa kabuhay mo, hindi ka makulangan, sa material ka mga butang, asawa, bana, balay, tuta, tanan, all these things, God said, I will be added unto you. Ano ding-ding? Hiling sa mga tao, anong bantay sa baboy? Kay 2,000 nga mga baboy eh. Kanapangay. Gikas out nila si Jesus. Si Jesus, gakas out legion. Pero mga tao nga manugbantay sa baboy, gikas out nila si Jesus. Tapos so, magpapalay sa Diyos din. Ang ingon, maus-maus. Balos-balos. Naman! Kaya ang mga tao sa Gadara, materialistic. Mas valuable sa ilang baboy kaysa pagbago sa tao. Eh? Hindi, i-calculate na to. Mathematical. Ilang kilos ang baboy sumo? 200. Sige, matagal 200. Oh, 200, sige. Okay. Ang kilo sa baboy, 200 mo kadala pinangamuko. Okay. May baboy nga 40 kilos or 50 kilos. Di ba may arat? O, dali lang ka sa 40. Si Pastor James, 200 times 40, pila? 8,000 times 2,000. 116,000. Pila? 16 million. Katumbas sa pagpagko sa mga tao. Hindi ako, no? Oh, 500,000, Pastor James. Wali na tiko. Deka? 500,000. No. Okay. 2 million. Amen? Ilang sweldo mo sa araw na Domingo na hindi ka kasimba sa Diyos? Ilang out mo si Jesus tungkol sa trabaho mo? Hello? Kasalan mo rin? Palakpakan ay para sa Diyos ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Inapantun ka presensya sa Diyos. Inapantun ka ang worship. Inapantun ka ang Holy Ghost. Kaya sa material ka butang. Sa mga tao na nagpantay sa baboy, para yun din Jesus sa among lugar. Ay basi another 16 million madulang. May karpaw pa kami, may baka pa kami, may kanding pa kami din, may makanino pa kami din, basi magkalaunod din. Kunari kami, mas importante para sa ilang material na butang, instead kay Jesus. Kitapog nila si Jesus sa lugar sa Gadara. Tungod lang sa 2,000 ka mga baboy na natula sa ina. Hindi ka nakamalapit sa simbahan tungod sa trabaho mo. Tungod sa kwarta. Mga ayaw ka sa ibang lugar, hindi ka nasimba, masugot ka. Tungod sa kwarta. Kinapantun mo ang bukman ng Diyos. I'm sorry. This is the word of God.
ano? Ito lang masimbahan mo. Mabayad pa tayo, makilama tayo nilinibo. Kanungkol. Magpaamon sa crusade. Naman, gasto na kani. Ha? Church! Church, ano magsabi? Naman. Gasto naman. Mas out naman yung kwarta. Amot naman eh. Okay lang tilgit. Makuha naman di karoon mga liniputas ini. Di na mas importante sa gatherings may mga tao na ginabagpo sa Diyos. Sa mga gatherings wala Diyos sa kinabuhisin ng mga tao. Nagkawat sa Word of God, nagkawat sa name ni Jesus, nagkawat sa Holy Ghost. Tipak mo si mama mo, tipak mo si papa mo. Diin ang mas importante, ang linito ng kwarta mo o kung nagkalag sa pamilya mo. Di ba ay magasto na linito? Basta may isa ka lang na maluwas! Kapalo na magdalaw sa Diyos! Kapalo na magpalakpak sa Diyos! Kapalo na magdalaga sa Diyos sa pagdalaw! Gagasto ka sa bata mo, magpapihapila ka milyon. Paano lang sa ang apaw sa vision siya ka lang. Support na rin. Mas maayon ni Pastor James, may mga gatherings, may mga youth rin na ginabubuhan sa Diyos sang sulito nga pulong para gamiton niya. Hindi kalibutan, hindi makatumbas sa isa kakalang sa tao na maluwas. So why natin mabubo? Why natin mga Judas Iscariote na nadugunan magtula sa tiil ni Jesus pero di ka mahal na mahubog. Do concern pa sa kuno kapi sa mga bigano. Pero ang iya heart, kwarta. Kasi sa totoo lang, ginakukot yung mga kauturan ang love offering. Nangyari ko sa Bible eh. Kita sa ni Jesus na ginakuha niya ang love offering. Ginakaw-kaw niya, ginakawat. Hindi pala, Bishop Vinyas. Ang mga reklamador magamot sa church, ang unang wala gatag tithes. Ang unang wala gatag first fruit. Ang unang mga tao na wala ka-support sa ministry. Daw concern ko no, pero ang heart nila, materialistic. Kapag materialistic ka, dali ka lang sudlan ni Satanas. Si Judas yung sudlan ni Satanas eh. Si Safira sinanyas na naman, ginsudlan ni Satanas eh. Si Akan, ginsudlan man eh. Ay, una-una. Basta material ang unahon mo, hapos kabutongon ni Satanas. Ang importante si mong Holy Ghost. Hindi ka basta-basta! Eh, palakpak para sa Diyos. Ang issue na rin is worship. Di ba? Kung wala sa nag-worship, wala siya na ayaw. Ha? Kung wala sa nagpalapit kay Jesus, wala sa na ayaw. Kung wala si Jesus, wala sa na ayaw. Kaya nag-worship siya. Genesis 22, verse 5. Kasi kung wala na eh. Ang worship na talaga yun. Hindi ba? Amo na ba yan natin ang style sa kumani ay basta doon magkaidalan, ano? Hapon. Sa una, nagalagan. Ang grabe. Ang speed dasig. Karoon minyan na. Tungod na lang sa Holy Ghost. Praise God. Sige. Okay. Verse 5, oh. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder. Para ng worship mo.
and come again unto you. May tuwa sa kanyang people nga lagi, pwede mo po. Last isa ang ihalad. Sila niya, ang bata kagako, bala niyang tuwa kayong people nga lagi, bilin ka mo di. Kaya kami nga tuwa, magsaka sa bukid, kag magdayaw. Magsimba. Si Sarah, childless. Mawas. Hindi makasarap ang iyang mattress na maglutos sa bata. Duda ko din sa Pastor James, pero hangat na ko. Sa masarangan mo na lang sa bulig sa Holy Ghost. Nakauturan. Kaya nag-worship si Abraham sa Diyos. Nagdamaw ang kalipat ni Sarah kang Abraham. Kaya nag-worship siya. Nakita yaman ito ang ipipara sa Diyos na karniro na ninughalan niya. Nag-worship ang madman, si Legion, naging sudlan lang ng tao. May bayod siya. Si Abraham may karniro. At ganon, kung ang paglakad naton para simba sa Diyos, pag-alagad sa Diyos, sa atong kinabuhi, always tigali ang Diyos may ginapipara sa atin. Okay, amin na. Verse 2 and 3, atras. Verse 3. Amin na. And Abraham rose up early in the morning. Di sa gusto late. Ibrano man. Wag naman ito oras, wag naman ito rin sa una. Mga sa 18th century, guro na discovering relo. Gabasi na ito sila sa adlaw. Okay, di na ko naman speaker, hindi naman sila. So he rose up early in the morning. But siya naman excited siya. May excitement siya. Ngagit palakad siya sa Diyos, 3 adlaw. Yun ang 3 adlaw. Verse 4. Then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes. But siya noon, si Abraham, sa 3 adlaw, galakad siya. Adlaw 3 days. Wala 3 nights. Right. But siya noon, kung gabi meditate siya. Kung adlaw, galakad. Nga ang naging palakad sa Diyos, 3 adlaw. Kay ang tao changeable. May mga tao na nakadawat Holy Ghost, nakadawat baptism in Jesus' name sa tubig, nakadawat Word of God, pero di kadasig, very excited. Ang excitement ara, alerto permanente, energetic sa bulaton sa Diyos, pero sa nagadugay na nagadugay, nagakadula ang excitement. Amen. Ang energy sa pagkalaban sa Diyos. Ni Pedro, Lord, bisan pa sa kamatayon, maupod ko sa imo. Ugdan ka. Pero sila ni Jesus, katalo sa hindi pa makapamalo ang manok. 3 pieces. Ipangiwala mo. Grabe! Hallelujah! Makauturan ang iyang passion. Hallelujah sa Word of God kay Jesus. Pero sa labay ang mga panahon. Sa panahon sa testing siya ginampan, wala yan na matindugan kapabagan. Oh God. Ngagin palakad si Abraham 3 days. Kay basig maliwat ang iya desisyon. Karong tasig pa ka mo, basig maliwat desisyon nyo. Amen? Ang imo katasig sa Diyos na si Matula. Paano mapalaan ang tumulo? Makauto nga may diferensya sa panahon late na siya. May mga regular services kita. Ining mga gagrins ka po. Okay na ni malate ka, pero sa mga regular services, kada
natandog ni. Okay lang, Pastor James. Come on. Bridget. My big timer nga businessman kag my small timer nga businessman. Ang small timer nga businessman gusto sa mag-invest sa big timer nga businessman. Okay, ang location hotel. Din-discuss ni Julius Babaw, timing na kabangati ko, Pastor Torres. Okay. Pagkantuya sa hotel, ining small timer nga businessman. Na-late siya. Una ba to ang big timer nga businessman sa hotel? Kaya mo tumabaturan ang magpahulang barka sa iya eh. Kaya una pa saya. Pag-abot niya, siling sang big timer nga businessman. Okay. Congrats pa. Thank you for your coming. Okay. So, lakat ako. Siling dayon sang small timer na businessman. Sir, pwede ko tagani ka-discuss. Wala ka na? Siling niya, oo. Kay late ka man. Siling niya, 10 minutes pa lang, sir. Siling dayon sang big timer na businessman. Siling niya, ang traffic sa Manila, abnormal or not? Siling niya, normal. Kasi niya, normal or not normal? Ang traffic sa Manila. Siling isang small timer. Normal. Normal na lang dali. Yung malalik ka. Sa oras pa lang, hindi galing ka masaligan. Ito yan milyon ko sa iyo. Mga pastors, paano tatugyanan sa Diyos mga kauturan sa hinarian sa Diyos? Natrabaho ka ni, masaligan ka sa gamay, masaligan ka sa lagko, oras pa lang, bagsak ka na. Walakpak kami para sa Diyos. Si Abraham, nagpuntaw temprano pa! Very excited sa aman sa Diyos, sa sugong sa Diyos, nga 3 days gid, kay observe siya sa Diyos. Basi sa isang adlaw, malaka. Tagaw ng bataya. Ako pala ni mapatay sa bata ko. Basi magkambyo ang muna-muna. Si Safira kasi nagkambyo na muna eh. Sinjipo lang tao eh. Sila hindi kakarakasan sa kumabalik yata na yung tuta kasama. Yata kami sa mga puso sa sa para ng kwarta na change. Naging palakad si Bram sa Diyos 3 days para tanawon sa Diyos. Kung hindi mautod ang iya atutong sa patungan sa pulong sa Diyos. One day nga lakat kami napahuway mga nandong tanaw yung bata. Lapat naman ikaduwa kadlaw upod yasi sa akin. Okay lang? Mga pastors? Okay lang? Galiwat ang malita wala. Sa mga katuligan, sometimes galiwat ang preaching na to kung kaisa. Ang atong worship kung kaisa galiwat eh. Amen, amen. Kung ating sa ito na, kung ito kinon, makakaunan. 2 years ka pa lang sa ministry, kakala yung preaching. Bow. Bishop Vinyas, nani? Si King Solomon sa nagtigulang siya, na-divide heart niya sa Diyos. Kundiin pa to siya, nagtigulang, dito pa mamansan ang relasyon sa Diyos. Amo naging palakad niya sa, pwede mo ito yan at sisok. Dinasa iniyaya. Ngabit palakad niya sa Diyos. So naglabi ka magsunglit. Pero karong diin
Pinamagwan na ako sa Diyos. Brother de la Cruz. Tanong ang tawagin mo niyo. Tanawa. Naliwag ka wala. Hindi ko din pabuhin ang microphone. Tama kita ma-worship. Sigurado duwa tatlo. Ang aktor kani ginamisunat ang iya name, ang iya word. Sigurado si Jesus mapatunga. Once mapatunga siya. Gimana ya? So James, gimana ya? Come on, come on. Hallelujah. Ang pagtubig. Lastly, Ecclesiastes 7:12. For wisdom is my defense. Sila siya patak. Money is my defense. Pero siling sa iya papa nga si David, 59 verse 9. The Lord is my strength. I'm still waiting on Him because God is my defense. Ang kwarta galing dipinsa. Amo ng tao, ginauna ng kwarta, kaya dipinsa partay. Amen? Ipaulihin ng Diyos, unang ng kwarta, kaya dipinsa. Pero tanawang tabi kung sino ang magdaog. May babae na nagbalatian, issue of blood. Yes, ang kwarta answereth all things. Ecclesiastes 10:19, money answereth all things. Hallelujah. Pero money is limited. Ang ini nga babae bangon damo sa kwarta, damo sa propiedad, na sustain siya within 12 years. Pero siling sa Bible, nakukuran wala sa naayo, naglala pa ang iya balatian. Tani ko naurot ang iya kwarta, nag-ayos siya, pero naglala pa. She had suffered many things from many physicians. Urot tanan niya nga kwarta, nag-antos pa sa. Money is defense, but money is limited, but God limitless. When she heard about Jesus, according to her faith, if I will touch His garment, I will be whole. Si Jesus Christ, simple lang ang balatian niya. Hikapon mo lang ang iya sinsin sa iya payo. Na sa Bible na ayos siya. Hallelujah. Ang presensya sa Diyos, matandog ta ang payo sa iya presensya subok. Okay, hindi na sa pagkabugal ha. Katapusan ko na ni, mga ukuran, hindi ko na ni. Hallelujah. Praise God, nag-fast ko 40 days, 40 nights. Normal fast. Nakasurvive ko tungod sa Diyos. Gintistingan ko 3 days, twice, 3 nights, twice, absolute. 5 days, partial, 4 nights, absolute. Tanan na kategory sa fasting, normal, absolute, partial, fast, gintistingan ko. Makauturan, gintarabuyuan ko ang membro dito. Wala yung pastor. Ni Bishop Ninias, hindi na pwede mawala iwan. Sini Pastor Rob Luciana, hindi na pwede pastor ni mawala iwan. Pamalan ko. Gulol, ang pinangyalan ko, nasa ko, kaya nag-fast ko 40 days, 40 nights. Normal fast, tubig lang sa butong. Tubig lang ang kauturan na natural. Wala ko nagkaon 40 days and 40 nights mga kauturan. Tanan nga types ang fasting. Ginsudlan ko mga kauturan. Pero pag abot sa hiling, wala ako.
ko pa makauturan ng huwi ko. At ako may masin pa lang mapahaldang battery. Wala concern ko. May kusog ko. Wala ipakita ko sa Diyos. Pero ang hiling sa congregation wala. Mayo pa wala ko nag-fast 40 days, 40 nights. Kay normal fast 3 days ko. Pakuturan, may kinapanganguyuan ko. Ayaw dalan all sa hospital. Kapamilin-mili na agaw buhay. Pag-pray ko receive Holy Ghost. Ayaw instant. Pero after sa akong fasting, long-term fast wala out. Butsing nga namin. Hindi gusto ang Diyos na may mo Superman. Na pag-fast ko 40 days, 40 nights, okay, dali mga bulan, hindi kita ka na. Ang bugal. Pero siling ni Jesus ako, siling niya, iwali lang ang akong pulo. The healing will move. The power will move. The blessing will move. Restoration in faith will move. The presence will move. Kakay sa madman. Kakay kay Abraham. Worship ang issue. Worship ang issue. Once mag-worship ka sumong, ginwali ko na ang word of God. God. Healing will move. Ang babae ng tandog lang, kaya maluwag niya makauturan. Hallelujah! Si Jesus, kung sino sa gintandog niya lang, there's no need to pray. There's no need to fast. Just faith. Just believe. Ang issue faith, pagtuo, gintandog niya lang. Nagwa ang kahong kay Jesus. Nagkanto siya. Kalabat sa kanya na naayos siya. Pagtuo sa word of God subong. Ang issue subong is worship. Kung mag-worship ka, you will be healed right now. Ano nga klase na palatian? Healing will go! Sa spiritualon na palatian, you will be healed in Jesus' name. Mag-worship ka lang! Hindi issue na kauturan ang unclean spirit. Ang babae dito ang kauturan sa bubon. Siling ni Jesus, ang ikalimang mga bana, hindi mo na bana, nagtubo ang iyang pagtuo. Mesiya ka. Ni Jesus, kung makilala ka ng utangin sa akin, mamayo ka sa tubig ka buhi. Nagpakilala si Jesus. Karon, hindi na magsimba dito sa bukid, dito sa templo sa Jerusalem, nag-abot ng tanda, bisag diin, pwede mo na masimba ang Diyos. Kaya nga may nagapangita sa matuod, kaya magsimba para sa atin ito, ang katong babae. Kasamaritan buman, nagkabuhin sa sala, pero kin-meet up siya ni Jesus. Gingamit siya ni Jesus na misyonera. Hindi issue makauturan na. Hallelujah! Mga higko. Okay, may salakyan na, di ba? Kung mag-agi ka sa lutak, mag-agi ka dapat kauturan sa magaras-garas. Hallelujah, masakit ang imuda sa lakyan ng ihalawas. Sa mga sirangit magasgasan. Ha? May abukan, may lutak, may lunang, may putik. Okay? Naka-take effect na sa makina? Wala. Kinanglang ka lang sa karwas. Kinanglang ka lang sa shop. Masilyahan na siya. I-repent. Pero ang makina, wala diferensya. 7 kabisis matumba ang taong natanong. Matimpong sa mga 7 yapon kinatanong siya. Si Pedro natumba sa 3 kabisis. Nagpalapit si Jesus sa iya. Tapos may nagpo sa madman. Ang nag-deny kay Jesus, palapitan niya. Kaginabalan, Pedro, pinigog na mabadaho, inapaw siya mga mata. Nabalukas sa talang mga butang mo, na ako na rin basa.
Kaya gin-rebuke siya ni Jesus, mutigol ka. Nagawala sa gin-rebuke. Kay dinuod na ang ginahambal. Wala diferensya ang iya makina, ang iya heart. Ang makina sa aton lawas, heart. Kay ang Diyos galantaw sa aton heart. Si David pinili sa Diyos kay heart ang ilang hindi si Eliab. Kay once makasala ang tao, kurikot sa walugan. Ang munang gusto sa Diyos nga nag-repent ngayon. Ang munang gusto sa Diyos. Ini mga sala, putik lang na, gasgas lang na. Pero ang heart mo, wala diferensya. Makina mo, maaari ka disubog. Kaya ang makina mo, wala diferensya eh. 3 times din naman po, Jesus si Pedro. Kaya Lord, hindi ko makakit ka. And Jesus, feed my lamb, feed my sheep. Kaya nakita sa Diyos, wala diferensya ang iyang makina. Your heart. Maaari ka disubog. Karwas ni, Hallelujah. siyap ni. Hallelujah. Ang kadasig mo sa una, subok i-restore sa Diyos. Ang tanda kami kanito, hindi pagbasi sa lawas at sa lagyan. Makina. Ang pusa na niyang kaha. Sa aton, mga ginalantaw sa Diyos heart. Ginagaiga-iga na tayo. Kasi mo na tamang lapat. Why na problema sa Diyos kaha? May resurrection. Repiron lang kaya sa Diyos, importante heart. Tanda, kami ko ang Diyos. Wala ni pilit siyang heart mo yan. Naikuhan ka lang. Ari ka sa buong. Sa kawas. Siya, sige, musisyan. Magpaliber ka! Pagayod kaliwat sa Diyos! Worship ang kinahanglanon. Wala pakialam ang Diyos kung anong style sa worship. Si Mikal, yung tinikayan si David. Patay, ikayan ni David. Ang sakot ni David, wala pakialam eh. Dahil, para na kuminan box eh. Wala sa pakialam. Ang iya asawa, very concerned. Grabe. Si Lane, nga, ano matubang mo ang mga? May naniklaro yung worship ka? Hari ka? Stika ni David. Sa Bible, napatay si Mikal na wala siya anak. Ang una niya mabana si David, nagpalagyo si David, ginhatang ni King Saul si Mikal sa lain na tao. Nag-anak siya duha. Pero, nabalik siya sa kay David, ginasawa sa ni David, kasawa maging ni David siya, legal wife, pero napatay siya na wala sa anak ni David. Anong rason? Hindi kaya niya si David about sa worship. Ilang style ni David, wala pakialam. Pero samtang ang style ni David sa worship, nalainan si Mikal, pero ang Diyos na namihan. Wala ang Diyos pakialam sa style mo about sa worship. Balak magbulubalintong ka na. Anong style sa worship mo? Namihan si Jesus, maglantaw siya. Basta gina-worship mo, siya. Hindi mo pa kinaya na ang iya style sa worship? Ang Diyos pangakig. Sige. You want healing? You need healing? Worship ang isyo. Naginhawa ka? Yes. Inhale, exhale. Tanan na may gininhawa. Magsimba sa Diyos.